Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa Makapili TV. So bago po matapos ang taong ito, nagkaroon po ng recommendation ang Quadcom, ang mga kongresista sa pangunguna po ni Congressman Ace Barbers, mga katropa, nasampahan po ng kasong crimes against humanity, itong si Pangulong Duterte. Ngayon, itong si Mark Taguba, isa ito sa mga ginamit nilang witness. Ginamit pong witness ng mga kongresista ng Quadcom para po idiin si Pangulong Duterte, ang kanyang anak po na si Pulong Duterte, at ang kanyang manugang na si Atty. Mansi Carpio doon po sa illegal na droga. Pero base naman po sa kanyang mga naging statement po doon sa dalawang hearing na ginawa ng Quadcom, wala naman siyang direktang sinabi na naka-encounter niya or nakausap niya ng personal itong sila Pulong Duterte at si Atty. Mansi Carpio. Pero ginamit pa rin po ng Quadcom yung kanyang statement bilang ebidensya na nagtuturo po sa mga Duterte na may involvement sila sa illegal na droga. So ito, panoorin po natin itong video na to na galing po sa dalawang hearing na ginawa ng Quadcom at himayin po natin kung ito bang si Mark Taguba talagang napag-initan lang dahil sa itinuro niya si Pulong Duterte at si Atty. Mansi Carpio, kaya siya ipinakulong daw ni Pangulong Duterte sa kasong pag-i-smuggle po ng illegal na droga dito sa ating bansa. So ito, panoorin po natin itong hearing na to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka po nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong nangyaring hearing dun sa Quadcom. Sino po yung mga kilalang tao aside from Commissioner Faeldon na nasama doon sa habla? Hindi ko na po maalala lahat pero si Commissioner Faeldon yung pinaka tumatak sa akin noon. Tsaka sila Lila Estrella, tsaka si Joel Pinawid. These are all BOC officials? Yes, Your Honor. And upon conviction, sinong kasama mo na lang? Ako, si Irene, tsaka si Kenneth, tapos yung Budigero. So there were 4 of you Yes. who were convicted. Budigero, the tracker, the broker, and the other one is the facilitator of your document. Kasama ba si Irene? Yes, Your Honor. And all the BOC officials were excluded from the charge. Yes, Your Honor. At tsaka, tingin ko yun din yung dahilan. Kaya, siyempre, pag lumalabas sa balita, laging customs broker Mark Taguba. So, sa mga hindi nakakaintindi, siyempre, pagka narinig mo yung customs, may tinamaan na tatrabaho sa customs. So, gumagana yung natin, justice system natin. Walang BOC official na nakasama. Wala, kahit isa. All of you were... So ito yung unang isa sa mga ikinasasama ng loob ni Mark Taguba. Kung tutusin, may punto siya na bakit sila lang yung nakasuhan, bakit walang custom official na nasama doon sa reklamo. Diba? Kahit naman sino, ganyan yung magiging pakiramdam. Especially kung ikaw nakikipag-transact ng pa-under the table. Kasi meron nga sila dyan tinatawag na TARA system, which means yung parang nag-aabutan. So nagpapadulas para mas mapabilis yung transaction mo, yung mga kargamento mo is mailabas kagad ng mabilis. Pero ang pinaka dito kasi, dito sa nangyaring hearing, mga katropa, sana nag-invite din sila rito ng mga lehitimong mga broker na nakikipag-transact din sa custom. Yung hindi nagdumadaan sa TARA system. Ito yung mga legal. Sabihin natin yung totoong legal dumadaan sa proseso. Kasi hindi mo naman kailangan magbigay ng padulas kung wala ka namang mali. Tama naman yung prosesong sinusundan mo. Hindi mo kailangan magbigay ng TARA system para mapabilis or mailabas mo agad-agad yung kargamento. Ngayon, ito yung kinasasama ng loob nga ni Mark Taguba na bakit sila lang yung kinasuhan at sila lang yung na-convict
doon sa nahuling kargamento niya. Kasi ang alam niya, nagbibigay nga siya ng padula, so dapat may involved din dapat yung custom official na inaabutan niya ng perang pampadulas. Ang problema lang dito, hindi naman kasi siya rektang nakikipag-usap doon sa mga custom officials or custom employee. Ang lumalabas dito kasi, meron siyang ibang pinagdadaanan ng pera papunta doon sa mga custom official. Kumbaga mayroong third party, ito yung Davao Group na sinasabi niya. Na sa pagkakaalam niya, dahil nga nagbibigay siya ng TARA system, hindi na mahuhuli yung kanyang mga kargamento dahil nag-aabot siya sa mga custom official at pwede ring sinasabi nitong mga kausap niya na Davao Group na kumbaga nag-name drop, sinasabi na ito alam na ng commissioner na si Nicador Paeldon, so iaabot namin tong pera mo sa kanya para wala nang maging problema yung kargamento. So kumbaga yun yung paniniwala niya, kaya nga masama yung loob niya rito na bakit walang nakasuhan at sila lang ang kinasuhan sa nahuling illegal na droga doon sa shipment niya. All of you were private individuals. Yes, Your Honor. Who was able to apprehend this shipment? Sino pong nakahuli nito? Ang nakahuli nito, nakakatawa po kasi yung warehouse po, si Chen Julong, may-ari po noon, wala na po ata sa bansa kasi hindi po siya nakakulong, di po siya nakulong kailanman. Ang nanghuli po nito, sila Neil Estrella, sila Commissioner Faeldon, tsaka sila Joel Pinawin. Meron po silang litrato ni Chen Julong na parang body-body lang sila nung nag-raid sila doon. Hindi nila. So yun yung isa sa mga sa mga para ipinagtataka niya at sabi nga niya natatawa siya na bakit si Nicador Paeldon mismo yung humuli ng kargamento niya na supposedly inabutan na nila ng pera para palusutin yung kargamento niya at kasama pa raw yung may-ari ng warehouse. Ngayon ang basa ko kasi ganito, yung may-ari ng warehouse pwedeng itinimbre sa custom kay Nicador Paeldon na may darating shipment or may mag-rent ng kanyang pwesto, ng kanyang bodega na ang laman is illegal na droga. Kaya yun ni-raid ng custom sa pangunguna ni Commissioner Paeldon dahil nga merong marching order si Pangulong Duterte, di ba? War on drugs So drugs ang itatago doon sa warehouse at napaka-eager ni Nicador Paeldon na masawatan yung illegal na droga. So, achievement yun para kay Nicador Paeldon na commissioner ng custom. Ngayon, sinasabi niya nakakatawa at pinagtataka niya bakit mismo si Commissioner Paeldon ang nanghuli. Nag-abot nga siya ng pera. Pero yung pera na yun, hindi niya direktang inabot kay Commissioner Paeldon. Yun dumaan sa third party, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, dumaan sa third party which is yung Davao Group na sinasabi niya. Na posibleng nagdi-name drop lang, ginagamit lang yung pangalan ni Commissioner Paeldon at nila Pulong Duterte. Which is very common naman dito sa Pilipinas na nagdi-name drop. Doon nga lang sa mga maliliit na traffic violation, di ba? Nangyayari yan na, uy, kaibigan ko si ganito, kaibigan ko si kapitan, kaibigan ko si mayor, classmate ko si congressman. So, siyempre, yung enforcer, medyo magkakaroon ng doubt, di ba? Na baka nga totoo yung sinasabi niya tong taong to, ako naman yung kastiguin, so palulusutin. Ganun din yung nangyayari dito sa custom. Ni-name drop nila yung pangalan ni Commissioner Paeldon, tapos ni-name drop din yung pangalan ni Pulong Duterte. So, siyempre siya, nakikipag-transact siya sa custom. Na yun nga yung pinakatrabaho niya, di ba, makipag-deal din sa custom. Dahil nga yung kausap niyang third party, yun ang pinangangalandakan, nakakilala nila si Nicador Paeldon at si Pulong Duterte, syempre anak ng Pangulo natin, ni President Duterte. So, iniisip niya na malakas yung kanyang kapit. Malakas yung kanilang kapit sa custom, so palulusutin yung kanyang kargamento. Pero nagulat siya, bakit ni-raid? Bakit nahuli yung kargamento niya? Which is yung nga pwedeng ang
ang nagtimbre is yung mismong may-ari ng bodega, yung incheck na sinasabi ng Chen Chulong na yun. Pwedeng siya yung nag-relay sa custom para mahuli yung kanyang kargamento. Kaya nga wala na rito sa Pilipinas dahil nga nagtago na dahil baka nga balikan siya ng mga ng sindikatong Davao Group na sinasabi niya. So tuloy natin. Hindi nila hinuli nung nag-raid sila doon. Yung si Chen Chulong. Ang nangyari, tinuro kami kahit wala naman talagang prueba o ebidensya na magtuturo sa akin. So, ako ang nadiin. Sino si Kenneth Dong? Si Kenneth Dong po, yung isa sa kliyente ko po. Siya po yung nag-ano sa akin nung mag-process ng container na yon, MCLU 600-1881. So if Kenneth Dong is the one who approached you to process the release of this container, who is the owner of that container? Siyempre nung unang pagkakaalam ko po si Kenneth Dong kasi nga siya yung kausap ko eh. So nung pumutok na po itong balita, nagkaroon ng raid sa Valenzuela, tsaka ako nalaman na ayun, ang dami po lang layer. So, si Chen Chulong, tapos may Manili pa, tapos kung ano-ano pa eh. So, hindi ko alam talaga kung sinong may-ari nung container. Sinasabi niya si Manili. Si Manili naman, may ibang tinuturo. Hindi ko alam kung kanino talaga yung container, ma'am. But So dito nagtataka siya na bakit siya yung itinuturo doon sa shipment na yun na nahuli. Kasi ganito nangyari. Siyempre, siya yung nakipag-transact sa custom di ba? Siya yung broker. Siya yung parang lumabas pang layason. Siya yung nag-ayos ng mga papeles. So, gumamit siya rito ng consignee. Parang pinalabas niya rito na siya yung may-ari, siya yung may-ari ng pinaka magko-consignee. So siya yung magpaprint dito sa Pilipinas galing ng ibang bansa, palalabasin na siya yung may-ari ng kargamento. Pero ang lumalabas, hindi natin sigurado kung yung proseso ng paggamit ng consignee is legal or maluwag lang yung custom doon sa sistemang gano'n. So doon nila pinalusot yung sistema na gumamit ng ibang consignee yung nasa abroad na nagpadala ng kargamento na yon. So dahil nga siya yung nagprint sa custom, lumalabas siya yung may-ari ng shipment. Diba? Ngayon, kahit siya, aminado siya na yung kargamentong tinatransact niya, hindi niya kilala sino ba talaga yung totoong may-ari. Hindi nga man lang siya nagkaroon ng alinlangan na baka yung ipapasok na shipment ay meron ng mga illegal na kargamento. Diba? Dahil unang-una, hindi niya inalam sino yung totoong may-ari. Sabi niya nga rito, diba, marami palang layer yan. So, ibig sabihin, lumalabas dito, baguhan to, bagito. Bagito pa pagdating dito sa pag-transact sa custom ng mga international shipment papasok dito sa Pilipinas dahil hindi pa niya alam yung pasikot-sikot. So parang ang labas dito, pinaikot lang siya ng Davao Group. Pinaglaruan siya rito at ginamit siya ritong tools para may pasok yung mga kargamento nitong Davao Group na nang hindi sila hindi sila yung maiipit kung sakasakali. Kaya nga dito naguguluhan dito yung mga kongresista na paano hindi mo alam na kung sino yung may-ari niyan, ikaw yung nagtatransact. So, sa mata ng batas natin, tsaka sa custom, kung sino yung nagtransact, siya yung lumalabas na may-ari. Kaya siya yung kinasuhan kasi siya yung nakapangalan, siya yung nakaprant doon sa custom. Ngayon, pwede naman siyang tanungin kung sino may-ari. Yung problema, kahit siya mismo, hindi niya alam kung sino yung may-ari ng mga kargamento na yun. Naturalmente, alangan naman pakawalan siya ng mga otoridad. Kung magiging dahilan niya lang, hindi niya alam kung sino may-ari ng mga kargamento. Siyempre,
sa mga apprehending officer, ipagpapalagay na siya yung may-ari at nagpapalusot lang siya dun sa mga kargamento na yun. But you were saying that the shipment was seized during the time that it was already in the warehouse. Yes, Your Honor. Who owns the warehouse? Si Chen Julong. Mr. Taguba, you likewise mentioned in your affidavit. Yan, ito. Medyo sesegue na rito ito si Congressman Luistro dahil hindi natin alam kung siya mismo naguguluhan or mukhang nararamdaman din niya or pwedeng ganun na baka nararamdaman niya na mukhang yung itinutumbok nung gusto niya mangyari hindi sumasakay itong si Mark Taguba dahil nga hindi niya masabi kung sino ba talaga, hindi niya maituro kumbaga hindi niya maidiin si Nicador Paeldon tungkol dun sa pagkakahuli nung shipment niya dahil nga wala siyang personal knowledge, wala siyang personal encounter na nagkausap man lang sila ni Paeldon. So dito segue na at tutumbukin na ni Congressman Luistro kung ano yung nasa script nila na kailangan nilang maidiin yung mga Duterte. Your affidavit. Pulong Duterte, Yes, Your Honor. you did. And Manscarpio. Yes, Your Honor. Can you please enlighten us? Why did you mention these two names in your affidavit? Actually, Your Honor, ang nagme-mention naman yan, yung mga personalidad na sinabi ko, sila Tita Nani and sila Jack, na, ayun nga. Tingnan nyo doon sa affidavit niya, mini-mention niya na sila Pulong Duterte at si Manscarpio na may involvement doon sa illegal na droga, doon sa shipment niya. Pero dito, sinasabi niya, hindi naman ako yung nagsabi or hindi naman ako yung nag-mention ng pangalan nila. Yan sinabi lang sa akin nung Davao Group na sinasabi niya sila Tita Nani, saka yung dalawang personalidad pa. So ulitin natin kung sino yung sabi niya, nakalimutan ko Na, ayun nga, si Pulong Duterte ang mag-aayos. Ulit. Si Jack, na, ayun nga. These two names in your affidavit. Actually, Your Honor, ang nagme-mention naman yan, yung mga personalidad na sinabi ko, sila Tita Nani and sila Jack. So yung Tita Nani tsaka yung Jack, yun yung nag-mention kay Pulong Duterte tsaka kay Atty. Manscarpio. So name drop. Wala siyang personal knowledge, wala siyang personal encounter. Lahat sabi lang nung kausap niya, which yung third party nga, yung Davao Group na tinatawag niya. So napakalabnaw ng ebidensya kung sasabihin mo lang na dahil hearsay nga, di ba? So hindi tatanggapin ng korte. Ganon din yung nangyari rito kay Nicador Paeldon na aminado rin siya na hindi niya kilalang personal o hindi pa niya nakaka-encounter ng personal si Nicador Paeldon o kahit man sino sa mga BOC official. Kaya walang nakasuhan doon sa, kumbaga hindi niya nakasama doon sa nakasuhan kasi nga hindi naman niya kausap hindi naman siya personal nakipag-transact doon sa custom. Yung kay Pulong Duterte tsaka kay Manscarpio, hindi rin niya personal na nakausap. Lahat puro hearsay, ni-name drop lang yung pangalan ng mga yun. Kaya nga kung iisipin nyo, paano napaniwala nitong ni Taguba, itong mga kongresista, at paano naman itong naniwala itong mga kongresista to, doon sa sinasabi ni Taguba, na puro lang naman hearsay. At dito pinalalabas pa nga nila rito na itong si Taguba, wala siyang kinalaman. Napag-initan lang siya dahil nga minention niya yung pangalan ni Pulong Duterte at ni Manscarpio. Tuloy. Na, ayun nga, si Pulong Duterte ang mag-aayos ng magbibigay ako ng pera sa kanila. Si Manscarpio,
nababanggit din nila kasi pupunta rin sa BOC, nag-aayos din ng mga alerts. Tingnan mo ang sabi niya, nababanggit din nila. So wala talaga siyang personal encounter, personal na experience. So hindi niya nakakausap ng personal yung mga si Pulong Duterte kasi Mans Carpio. Lahat sabi nila, puro hearsay lang. So sa kanila po galing and wala naman akong dahilan para i-ano itong mga taong to, sila Paulo Duterte. Wala rin daw siyang dahilan para isangkot si Pulong Duterte at si Mans Carpio. So, kung dito pa lang, kung ito yung ginamit na ebidensya, o kumbaga, yung sinabi niya, yung gagamitin ebidensya, pero base na rin sa kanya, parang kiniklear niya na walang involvement si Duterte, si Pulong Duterte at si Mans Carpio. So, basura yung mga sinasabi ng Quad Committee tungkol sa kaso, tungkol dun sa may magnetic lifter. Paulo Duterte at si Mans Carpio. Nanggaling po yun kila Tita Nani sa Davao Group. Yung kay Small Abellera rin po, half-truth yung sinabi niya. Hindi niya sinabi na niya na nakita kami. Pero hindi niya sinabi na kinuha niya yung 5 milyon. At yun, sabi niya, dinala niya kay Pulong. Hindi niya sinabi yun. So, sinabi lang niya, tinanggihan ako. Wala pong katotohanan yun kinuha niya yung pera So, ito pa isang problema ni Mark Taguba. Sabi kasi dito sa hearing, yung 5 milyon na binabanggit niya, parang enrollment para maging miyembro siya ng Davao Group. Dahil nga doon sa Davao Group na yon, sinasabi nila Tita Nani, na sinasabi niya, pati nila Jack, na miyembro daw doon si Pulong Duterte at si Mans Carpio. So, isipin niyo tandaan niyo to, bagito lang tong si Mark Taguba pagdating po sa pag-transact sa custom. Pero nakapagbigay siya ng 5 milyon para doon sa enrollment na maging part siya ng Davao Group. Yung Davao Group ay hindi po connected sa custom. Isipin nyo hindi connected ang Davao Group dun sa custom, pero nagbigay siya ng 5 milyon sa Davao Group as enrollment para maging member siya ng Davao Group. So doon pa lang parang hindi na siya nagtaka o hindi man lang siya nagduda na bakit ako magbibigay ng 5 milyon dito sa tao na to, sa mga tao na to, nang wala man lang akong assurance na matutulungan ako or mapapabilis yung kanyang mga kargamento. Medyo medyo parang nandating lang dito, parang pinakagat lang siya dahil may mga shipments siya na mabilis lang na nailulusot. Pero yun nga, may umabot sa punto na ito na nadali yung kanyang kargamento. Kaya nga ito yung hinihimutok niya, sinasabi nga niya rito, di ba, na half truth lang daw yung sinasabi na tinanggap daw yung 5 milyon niya. Hindi raw tinanggap yung 5 milyon niya pero nagbigay siya. Unang-una, sana man lang, di ba, 5 milyon is 5 milyon. Napakalaking halaga nun. So, wala man lang siyang proof na siya ay nag-abot ng pera. Kahit man lang, di ba, acknowledgement receipt. Siyempre, 5 milyon dyan, may karapatan kang manghingi ng acknowledgement receipt. Or kung hindi man pumayag, magduda ka na. Bakit ayaw tumanggap bakit ayaw nila mag-issue ng acknowledgement receipt? Para meron ka man lang panghahawakan na ikaw yung nagbigay. Pero hindi nagbigay yung kausap niya. At the same time, ang pagkakaalala ko, nagkita sila sa isang restaurant, sabi niya, at doon niya daw inabot yung 5 milyon. So sana kumuha siya ng kopya ng CCTV doon sa loob ng restaurant, kung meron man, para mapatunayan yung claim niya na nag-abot siya ng 5 milyon. Pero ang tanong, bakit siya nag-abot ng 5 milyon doon sa Davao Group na sinasabi niya na hindi naman empleyado o hindi naman connected sa Bureau of Customs? Bakit? Yun ang tanong. Yan ang sasagutin natin mamaya, kaya tapusin itong video na to. Pero tuloy po natin uli. So, kaya nga nagkaroon ng green lane, kaya nga uniform lahat ng taxes
So, siguro naman hindi mangyayari yun kung hindi totoo. Wala rin naman po akong kakayahan. Hindi naman po ako nagtatrabaho sa BOC. Hindi ko naman alam po yung mga kung anong ginagawa nila dyan sa computer para mangyari yun. So, wala po akong kakayahan kung ako lang po. So, ang akin lang, nagbigay ako dahil gusto ko lang makapagtrabaho. Your personal appreciation, Mr. Taguba, who among those several indicted ang naniniwala kang involved talaga dyan sa 604 kilogram of shabu contained in the metal cylinder? Do you believe that Commissioner Faeldon is involved? Wala po akong personal knowledge dun sa mga ganyan eh. Kasi ang... In other words, to this state, wala kang alam kung sino talagang may-ari. Wala po. Di ba? Dito pa lang siya mismo parang kiniklear niya na hindi si Faeldon, hindi si Pulong Duterte, hindi si Manscarpio, yung may-ari nung magnetic lifter na may lamang illegal na droga. Na sinasabi ni Trillanes, yun ay pagmamay-ari raw nila Pulong Duterte at ni Manscarpio na pinalusot daw ni Faeldon. So dito, malinaw, kiniklear niya yung mga sinabi ni Trillanes is lahat kasinungalingan. Kasi nga po, yung pag-raid nila doon, kalokohan nga po eh. Ni-raid nila, kinuha nila yung na-assist nila yung shabu, pero wala po silang kinasuhan. Yung warehouse, yung may-ari ng warehouse, hanggang ngayon, wala. Ewan kung nasa na siya, nasa China na raw o ano. But do you know for a fact that there were shabu which were seized during the time? Yes, sinabi kasi nabalita ako sa TV. So, tapos biglang tumawag sa akin si Kenneth Dong. Sabi niya, oy, may mga na-seize na shabu doon daw sa container na pinrocess natin yung nanggaling. So, syempre, nagulat ako. Tapos, ayun, yun na doon nagsimula yung yung problema. Mr. Taguba, I can feel your agony, and if the owner of that shipment is listening to you, would you like to give a message to him? Ayan. Ba dito parang dinivert na rito ni Congressman Luis Tro. Parang pinalalabas niya rito na walang kinalaman itong si Mark Taguba sa nangyaring raid. Kumbaga, wala siyang kinalaman doon sa pag-smuggle ng illegal na droga. Kumbaga siya rito nagtatrabaho lang siya ng matiwasay, ng maayos. 'Di ba? Yan yung pinalalabas nila rito na siya ay miyembro ng kumbaga siya ay custom employee na nahuli na nakipag-transact sa mga smuggler, especially dito sa legal na droga. Yun yung pinalalabas nila. At pinalalabas nila rito na kaya siya ikinulong, kaya siya naipakulong dahil minention niya yung pangalan ni Pulong Duterte at ni Manscarpio. So dito, magiging emotional ka talaga. Kung talaga hindi mo hihimayin, iisipin mo si Mark Taguba, inosente rito. Tuloy. Oo. Kahit hindi natin alam kung sino ang may-ari niyan to this date, you lost already 6 years of your life. You're so young. You haven't lived your life to the fullest, and yet you are in that situation. Napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. Nung unang punta ko sa RDC, tinanong ko sa akin ng mga
gumagawa nun dun. Kung pwede ba ako mag-supply sa kanila. Sabi ko, wala po talaga akong kinalaman dyan. Ang hirap mo. Buti sana kung ginawa ko talaga eh. Ang hirap po talaga. So, ito pinaka-problem, hindi niya kasi matanggap ito. Una-una, hindi niya kasi alam na ang laman pala ng kargamento tinrabaho niya ay illegal na droga. Pangalawa, naglabas siya ng 5 milyon, di ba? Dahil nga nag-enroll siya sa Davao Group. Gusto niya mapasama doon. So, 5 milyon is 5 milyon. Malaki yun. Tapos, ang mangyayari, makukulong siya. Na supposedly, 5 milyon dapat is parang protection money niya yun. Diba? Tapos, bakit sila lang ang nakakulong at walang opisyal ng Bureau of Customs? Yun yung mga ikinasasama ng loob niya. Kaya nga sabi niya nga rito, yung pinakakasalanan niya lang dito is yung TARA system, which is yung tagang paglalagay lang ng pailalim sa mga custom, mga opisyal. Sana doon na lang siya nag-stick eh. Hindi lang siya dapat hindi na siya dapat nakipagsanib pwersa doon sa sinasabi niyang dapat. Doon nagka-leche-leche yung buhay niya nung siya ay doon nagsimula yung problema niya nung nakilala niya o ipinakilala sa kanya or talagang pinilit niya siguro na maging part ng Davao Group dahil nga yung kargamento niya is merong something fishy. Kaya ito, itutuloy natin dito sa pangalawang hearing. Ito na yung sumunod na hearing. Dito, napaamin si Mark Taguba ni Congressman Abate. So, panoorin po natin. Tuloy natin lang to, ha? Kung meron man akong kasalanan, yun po yung sa TARA system. Totoo naman po lahat yun. Yun po, na mga December po. So, ito na yung second hearing. Container ko. So, dahil nga may connection, hindi ko pa alam yung connection niya sa Davao Group, na ayos niya yung mga container ko noon. Pero eventually, pinakilala rin niya ako kila Tita Nani sa Davao Group. Yun nga, nagpakilala. Dito, kinikwento niya kung paano niya nakilala yung Davao Group. Kung paano siya nagkaroon ng connection sa Davao Group. Pakilala sila na kailangan mo magbigay sa kanila, kundi ma-hold yung mga container mo. O so, ibig sabihin, that's a different transaction. Kumbaga, that's your entry to knowing si Jojo Bacon at saka Davao Group. Tama ba? Yung ginawa kasi yung experience mo, base doon sa sinagot mo kay Congressman Flores, nagkaroon ng harassment. Ang harassment meaning, yung mga in-expect mo ng mga shipment mo, hindi dumating or ginawang may stricto, pinagstriktuhan. So that's why you need somebody who's in the inside, who more or less has influence and know the people who to top para malagay doon sa green lane at malabas yung shipment mo. Tama ba? Yes po yun. Okay, itong mga shipment na nailabas mo, ito ba ay ginamit mo rin the same consignee? Tatlo po yung consignee na ginamit ko noon. EMT, RONSS, tsaka Integrity. Tatlong Yan, tulad yan. Gumagamit siya ng 3 consignee. So yung consignee na yan, hindi talaga siya yung may-ari. Nirerentahan niya lang. Nagbibigay lang siya ng bayad para gamitin yung consignee. So ibig sabihin nga rito, hindi natin sure kung ito illegal na gawain sa custom o dahil maluwag lang yung sistema ng custom kaya pinalulusot yung ganyan sistema. Kasi kung iisipin natin, which is dapat mali yun. Diba? Dapat kung sino yung consignee, siya yung may-ari, siya dapat na nakikipag-transact. Pero dito lumalabas, merong for hire na consignee na kinokontak ng mga nasa ibang bansa para makapagparating dito ng mga shipment. Consignee po dito. So, nung tapos na yung transaction nyo, yung first na transaction nyo, kasi naging successful, no? Bakit ka continuous nakikipag-deal with the Davao Group? Na-mention mo kasi na Davao Group. Kasi that's the reason why you're here right now, di ba? Yes. Kaso, bakit continuous mo pa rin yung pakikipag-ugnayan sa kanila? Mayroon ka pa bang mga shipment na in-expect mong pumasok na baka ma-harass? Yes po, kasi
nandito, yun po yung trabaho ko eh. Nandoon po sa linyahan na yun eh. So, dahil nakakonect na ako sa kanila, so mas madali ko mailalabas yung container ko. Mr. Chair, with due Yes, indulgence. please, yes. Yan, ito, sisingit na rito si Congressman Abante. Kasi may natutumbok na rito si Congressman Adyong na bakit kailangan niyang maging miyembro ng Davao Group o bakit niya kailangang humingi ng tulong sa Davao Group dun sa kanyang mga kargamento na sinasabi niyang nahaharas o bakit hindi kagad na ilulusot, nahaharang sa custom. Ito, panoorin niyo itong sinabi ni Congressman Abante na mukhang dito nagkamali yata si Congressman Abante dahil ito yung magsasalba. Kung totoo man yung aligasyon nila kila Pulong Duterte, ito yung magsasalba sa kanila sa ginawa ni Abante. So tuloy po natin. Please, yes. Yes. Gusto ko maintindihan, Mr. Chair, sino yung binabanggit mong Jojo, saka yung tita. Pakipaliwanag mo nga sa amin uli. Pangalawa, bakit ka nag-reach out sa Davao Group? Nag-i-smuggle ka ba? Yun ang tanong ko, bakit? Ayan, ito rektahang tanong ni Congressman Abante. Kung nag-i-smuggle ba tong si Mark Taguba? Kasi yung claim niya dun sa unang hearing, parang wala siyang ginawang mali. Wala siyang illegal na ginagawa. Pero dito, mukhang aamin at napaamin nga talaga ni Congressman Abante itong si Taguba. Ibig sabihin, kung talagang legal ang pinapasok mo, di ba? Bakit ka nag-reach out sa Davao Group? Kasi po, tama po yun sinasabi nyo. Mga misdeclared siya, underdeclared po. Katulad nga po ng sinabi ko, kung Ibig sabihin, meron kang misdeclared, underdeclared, correct? Yes po. Kaya nag-reach out ka sa Davao Group. Yes po, Your Tama? Honor. O Yun. Ibig sabihin, literal, nag-i-smuggle itong si Mark Taguba. Yun yung kanyang trabaho. Nag-i-smuggle siya ng mga misdeclared tsaka underdeclared na mga kargamento. Ibig sabihin, iba yung laman ng kargamentong dinideclare sa custom, pero iba yung dumarating dito sa Pilipinas. Kaya siya rito nalusutan. Kasi nga hindi niya kilala yung mga consignee, hindi rin niya chinek kung ano yung laman ng mga kargamento. Ngayon, nalusutan siya rito ng Davao Group. Kumbaga rito lumalabas, inilaglag din siya ng Davao Group. Pwede ang ginawa ng Davao Group, sila yung nagpasok ng illegal na droga dito sa Pilipinas. Kumbaga, tinesting nila kung totoo yung mga banta ni Pangulong Duterte. Tandaan nyo, administrasyon ni Pangulong Duterte nangyari to na talagang nire-raid yung mga laboratory ng yung paggawa ng illegal na droga, di ba? Sa Bilibid, nire-raid nila Senator Bato de la Rosa. Talagang nilabanan nila yung illegal na droga. Ngayon, dahil gusto magpasok ng mga drug lord ng kargamento rito, gusto lang testingin kung talagang mahigpit si Pangulong Duterte, sinubukan nila rito kay Mark Taguba. Di ba? Na alam nila na ito ay nagsismuggle din, nagpuproseso ng mga undeclared tsaka misdeclared. Eh, ang problema niya, mukhang may tumimbre sa custom na sinabi na yung kargamentong pinoproseso nito ni Mark Taguba ay may ilaman na illegal na droga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kaya sumama yung loob niya kay Pael doon. Kasi nga, ang alam niya na siya nagbibigay ng padulas kila Pael doon sa mga custom official para mailabas yung kanyang kargamento. Pero mismo si Pael doon, yung nag-raid doon sa kargamento niya. Siyempre, nagbitaw na siya ng 5 milyon di ba? Kumbaga, ang ano niya na, ang isip niya na rito, okay na, nakapagbigay na ng 5 milyon, miyembro na ako ng Davao Group, untouchable na ako dahil ang may hawak ng Davao Group ay si Pulong Duterte. Yun ang sabi ng mga kausap niya na sila Tita Nani, na niname drop yung pangalan ni Pulong Duterte at ni Atty. Mans Carpio. Na kahit naman siya mismo, aminado siya, never niya pang nakakausap
wala siyang personal knowledge patungkol kila Pulong Duterte. Kaya nga, natatawa na lang sila Pulong Duterte kapag sinasambit yung pangalan nila sa hearing na yan. Hindi sila nag-react. Kasi nga, ang pagkakaalam natin dyan, pagkakaalam natin, nakasampa na yung kaso na yan. Yung patungkol dyan sa magnetic lifter na yan na kinukonek yung pangalan ni Pulong Duterte. Alam ko, sinampa na nila yung kaso na yan sa korte, kaya hindi na nagsasalita sila Pulong Duterte dahil nga baka madali sila ng subjudice ng korte. So, yan ang aabangan natin kung dahil nga tapos na yung Quad Committee, nagbigay na sila ng hatol na sampahan nga ng kaso si Pangulong Duterte at yung ibang mga personalidad, malamang kasama na si Pulong Duterte dahil nga ang sabi ni rin ng Quad Committee na ang isusunod nilang iimbestigahan ay si Pulong Duterte. So, yan yung aabangan natin. So, panoorin natin yan sa mga susunod. Malamang to next year na. So, abangan na lang po natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.